Iyon ang unang beses na nakita ni Alex ang dating nobya sa ganitong scene. Harap-harapan silang nagyayakapan. Naglalambingan ni Nick, kung kaya naman walang katumbas yung sakit. Halos magyelo ang kanyang dugo. Napatda ang kanyang mga mata sa babaeng pag-aari niya sana kung hindi niya lang ito nagawa ng masama. Walang pakundangang nakikipaghalikan sa kusina. Naisip niya na marahil kung wala silang bisita, na mga sandaling yun ay paniguradong gumawa na sila ng kababalaghan sa lugar na yon. Parang niyakap na lamig ang puso ni Alex. Aminin niya, sobrang selos na selos siya, subalit wala naman siyang karapatan upang ipakita yun sa kanilang dalawa. Pasensya na kung naistorbo ko kayo sa inyong ginagawa. Hihingi lang sana ako ng malamig na tubig. Hindi makatingin ng diretsong wika ni Alex sa dalawang bulto na kaharap niya. Nauuhaw na kasi si Nati. Mabilis na lumapit si Krisa sa fridge. Binuksan yun at kumuha ng 2 bottled water. Walang imik ni inabot niyan kay Alex na tinanggap naman ng lalaki. Binalot na sila na nakakabinging katahimikan. Nang makita ni Nick yun, parang daluyong na humupang problemang meron siya kanina. Humakbang siya palapit kay Krisa at muling niyakap ang dalaga. Parang walang tao sa paligid na inayos niyang damit ni Krisa, na bahagyang nakalaylay at hindi maayos. Nilingon niya si Alex ngunit pagkaraan ng ilang segundo ay muli niyang ibinalik yun kay Krisa. Magluto ka na baby, maliligo lang ako ng mabilis. Amoy pawis na kasi ako. Tumangulas sa kanya si Krisa. Isang halik pang ginawad ni Nick sa labi ni Krisa sa harap ni Alex bago tutuluyan tumalikod. Nilagpasan niya na si Alex ngunit bago tuluyang lumabas ng pintuan ay nilingon niya pang lalaki. Kunot ng noo dahil nakikinita nitong wala pa itong planong sumunod sa kanyang lumabas. Hindi ka pa ba lalabas? Susunod na ako bayaw, ani Alex na binuksan ng isang bote ng tubig at dire-diretsong ininom na yon. Uubusin at itatapon ko lang itong bote. Ayaw mang iwan ni Nick ang dalawa sa kusina, batid niyang valid naman ang rason nito. Isang sulyap ang ginawa niya kay Krisa. Bahagyang tumangwan dalaga. Walang imik na tuluyan nang lumabas doon si Nick. Mabilis na tumalikod kay Alex si Krisa upang kunin ang mga ingredients na mga lulutuin niya. Pahakbang na lumapit si Alex sa dalaga na hindi niya namamalayan. Tinukod niyang isang kamay sa gilid, dahilan upang magmukhang kinukulong siya nito sa bandang yon. Umatras si Krisa, pilit na binigyan ng distansya ang kanilang pagitang dalawa. Hindi mo kailangan matakot sa akin, Krisa. Magiging bahagi tayo ng isang pamilya sa hinaharap, hindi ba? Hindi malabong mangyari yon na nakikita ko sa kanyang mga mata. Dagdag pa ni Alex nang tinutukoy ay si Nick. Bahagya kasing luminginto sa labas ng pinto. Pinilit ni Krisa na huwag na lang itong patulan. Hahaba kung sasagutin niya ang pasaring nito. Alam naman niyang may gusto pa siyang ibang sabihin kung kaya ganun ng lalaki. Bagay na hindi niya pagbibigyan, manigas siya. Kakahintay na magiging sagot niya dito. Nang makita ni Alex na wala siyang plano magsalita, lumabas na lang ito ng kusina, dala pa rin ng inis, selos at galit na bumabalot sa kanyang puso nang dahil sa kanyang mga nakita. Umikot sa ering mga mata ni Krisa matapos na mawala si Alex sa kanyang paningin. Problema niya. Hindi ko naman siya inaano. Saka anong pakialam ko kung magpapabilang kami sa isang pamilya? Alangan namang magparaya ako sa kanya. Siya ang tumigil kung ayaw niya mapabilang kami sa isang pamilya. Huwag niyang ituloy ang kasal nila. Idadami niya pa ako sa kahunghangan niya. Bagsak niya sa plastik ng gulay. Sinimulan na ni Chris ang kanyang pagluluto. Habang ginagawa yon ay naisip niyang sabihin niya kay Nick na ayaw niyang imbitahan ng dalawa sa penthouse lalo na kung kasama si Alex. Kung ang kapatid lang niyang si Nati ay ayos lang. Pero yung isama nitong fiancé ayaw niya. Siguro naman ipapayag ang abogado kung hindi siya na lang ang mag-a-adjust. Aalis siya sa bahay upang hindi lang sila magkita at maulit yung nangyari kanina. Panira siya ng magandang mood. Patapos na sa pagluluto si Krisa nang muling pumasok doon si Nick. Paano niya nalamang si Nick yun nang hindi siya lumilingon? Naamoy lang naman niyang after shower nito. Napatunayan niya pa nang yumakap to mula sa kanyang likuran at pahapyaw na halikan ang kanyang leeg kahit na amoy pawis na siya na may kahalon mang ingredients ng niluluto niya. Anong niluto mo, Chris? Panas na tanong nito sa puno ng kanyang tenga. Nakaramdam ng kakaibang kiliti doon si Krisa, ngunit kagad yung natakpan ng hiya ng maalalang ang lala ng tagaktak ng pawis niya. Hinawakan niyang palad ni Nick na nakayakap sa kanya. Akma na sanang tatanggalin yun, ngunit nahulaan kaagad ng binatang kanyang gagawin. Kung kaya naman masinigpitan niyang yakap sa katawan ng dalaga,
Ikinapula yun ang mukha ni Krisa. Batid niyang hindi siya nito makakawala kahit napilitin pa. Gumawa ako ng 2 portion ng creamy white pasta para sa mga bisita. Muling pinaulanan ng halik ni Nick ang leg ni Krisa. Nasaan ang akin? Anong ginawa mo sa pagkain sa akin? Naisa ng biruin ni Krisa ito na hindi na kailangan yon dahil sa katawan pa lang niya busog na busog ng binata. Subalit hindi nilang yan tinuloy at baka totohanin tong lamunin siya ng buo nito sa kusina at hindi niya rin mapigilan ang kanyang sarili. Nakangiting nilingon na niya si Nick habang iniisip kung sasabihin niya ba yun sa binata. Mapili ka sa pagkain kung kaya naman vegetable salad na lang ginawa ko para sa'yo. Nag-steam din ako ng isda na alam ko namang favorite mo na isabay sa vegetable salad. Puno ng pag-ibig na napatdang mga mata ni Nick sa mukha ni Krisa. Sa anggulong yon at paraan ng pagtingin niya, feeling ni Krisa ay tinutunaw siya ng abogado. Hindi man aminin ni Nick, pero hulog na naman siya kay Krisa. Lalo pa niyang minamahal ang dalaga. Nilapit niyang mukha sa mukha nito. Hinapit niya pang bewang nito at kinabig palapit sa kanya. Walang ano-ano'y tinaniman niya ito ng ilang segundong halikan labi nito. Hindi pa nakontento si Nick. Hinawakan niya pa ito sa leg upang patagalin ang halik. Nick, habol ang hingang usal ni Krisa nang ilayo nitong mukha sa kanya. Thank you, Chris. Ngumiti lang si Chris at marahang tumango sa kayakap na binata. Sobrang saya ng puso niya nang makita niyang bukal sa kalooban ni Nick ang pagpapasalamat niyang iyon sa kanya ngayon. Naisip niya na sobrang swerte niya talagang nakilalang binata, hindi dahil mayaman ito o dahil isang abogado. Napakaswerte niya dahil ang tanging pangarap lang naman niya mula pagkabata ay ang magkaroon ng disenteng trabaho at magkaroon ng sariling pamilya na matatawag ng sarili niya. Yun lang naman sana. Subalit higit pa doon ang binigay ng may kapal sa kanya. Kay Nick pa lang ay sobra-sobra na ito sa kung anong lihim na hinihingi niya noon. Ang tanging panalangin na lang niya ng mga sandaling iyon ay sana pang habang buhay na. Ang lahat ng ito dahil gustong-gusto niya talagang binatang makasama. Walang anuman, Nick. Maraming salamat din sa lahat ng binibigay at pinaparanas mo sa aking magagandang bagay. Sobrang thankful ako na palagi kang nandyan para sa akin. Hindi mo ko iniiwan. Tugon niya dito dahilan upang yakapin siyang muli ni Nick ng sobrang higpit. Para sa lahat ng yun na hindi sapat ang salitang salamat lang. You deserve it, baby. Bulong ni Nick sa kanyang tenga, humigpit ang yakap sa katawan ng dalaga. Deserve mo mga bagay na nakukuha mo. Deserve mo yun, Chris. Sa narinig ay hindi mapigilan ni Krisa na mamulang mga mata. Sa mga bisig lang talaga ni Nick niya naramdaman ang maging safe at masaya. Sa yakap lang ng abogado ito nakukuha, kaya hindi mo kailangang ipagpasalamat yun ng paulit-ulit dahil deserve mong universe. Pagkaraan ng ilang minuto pa nilang pananatili sa loob ng kusina ay magkasunod na silang lumabas. Dalang pagkain niluto ni Krisa. Habang pinagsasaluhan nila yon sa salay, walang patid ang papuri ni Nati sa mga inihandang pagkain ni Krisa para sa kanilang apat. Naku, kung palaging ganito kasarap ang makakain ng kapatid ko, feeling niyo na kailangan pang lumabas at maghanap ng makakainang restaurant. Tsak na mataas ng standard niyo. Hindi rin, Nati, hindi ko pwedeng gawing alila tagaluto si Chris. Deserve niya rin ang gumalat, i-date. Hindi pwedeng sa bahay lang siya at gagawin ko tagapagsilbi sa akin. Nax, huwag kang magalit, Kuya Nick. Sinasabi ko lang naman na masarap ang luto niya. Pangit kasing pakinggan, Nati. Hindi porket masarap maglutong isang babae ay papagawa mo na yung lahat sa kanya. Okay na yung paminsan-minsan lang kapag tinatamad kaming lumabas. Ngunit palagi at ginagawang araw-araw, nakakapagod yung sa part ni Chris. Pinaliitan na lang ni Nati ang kapatid. Hindi naman kailangan ngunit inggit na siya sa pagtratong ginagawa nito sa kanyang nobya. Halatang sobrang in love ang kanyang kapatid. Naku, oo na, wala na akong masabi pang iba, Kuya Nick. Mataray na paikot pa ng mga mata, binalingan niya si Krisa. Sa susunod na pumunta ako dito, iba naman ang lutuin mo. Pwede ba ako mag-request? Nako, tigilan mo na yan, Nati. Pwede ka mag-order sa mga high-end na restaurant. Hindi ako papayag. Mapapagod si Krisa. Ayaw kong itrato mo siya ng ganyan lalo na sa harapan ko. Sabay-sabay na napalingon sina Nati, Alex at Krisa sa reaksyon na yun ni Nick. Puno sila ng pagtataka na nagagalit ang bigla sa sinabi niya. Nick, okay lang naman sa akin ha. Hindi, Chris. Hindi kanya katulong para utusang ipagluto siya o sila ng masarap. May nabibili namang ganyan sa labas at mga high-end na restaurant. It's a no for me. Tama na isang beses na pinagbigyan ka namin. Huwag ka maging abuso at ulit-ulitin mo pa talaga.
Parang hinaplos ng mainit na hangin ang puso ni Krisa. Lalo tuloy niyang minahal si Nick. Napanguso na doon si Nati, nilingon si Alex na tumangulang bilang sang-ayon sa sinabi ng future niyang bayaw kahit pa sa tingin niya ay siya ang pinapatamaan nito sa hindi niya ayos na pagtrato kay Krisa noong sila pa. Hindi na lang yung dinamdam pa ni Alex dahil alam niya pinagtatawa na lang siya ni Nick sa pagiging balat sibuyas niya sa mga sinasabi niya nito. Tama si bayaw Nati, magiging sister-in-law mo siya. Ayos lang kung minsan lang yun. Kahit na. Naramdaman naman doon ni Nick na nagtatampo na sa kanya si Nati. Minabuti niyang padaanin na lang yun sa biro. Pero ang totoo, ayaw niya talaga sa ideyang pupunta pa sila dito. Saka kung lagi kang nandito, para kumain ng masarap, tataba ka dahil masisirang diet mo. Kapag nangyari yun, baka mamaya wala nang lalaki magkagusto sa'yo at pakasalan ka pa. Pinandilatan na ni nating kapatid sabay lingon kay Alex at balik sa mukha ng kanyang kapatid. Ang bastos mo, Kuya Nick ha? Nasa harapan mo na mismo lalaking pakakasalan ako, kahit na ano maging itsura ko, hindi ba? Lingon ng dalaga sa katabi niyang si Alex, pinatong pa niyang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Babe, sabihin mo nga kay Kuya Nick na pakakasalan mo ko ano man na maging itsura ko. Napakadiskumpiyado niya talaga. Gustong matawa ni Krisa dahil alam niyang katotohanan, ngunit pinigilan niyang sarili. Ayaw na niyang makisawsaw pa sa kung anong problemang meron sila. Kung ano man na maging kapalaran dito ni Nati, labas na siya doon, wala na siyang anumang pakialam pa rito. Nati, saway ni Alex na mabilis lumipad ang tingin patungo kay Krisa, hindi nakaligtas yon sa paningininig, ngunit natuwa siya nang hindi ito pinansin ng dalaga na ang buong atensyon ay nakatuon naman sa kanya. Sa pagkakataong yun ay lantarang ginagap na ni Nick ang sampalad ni Krisa, pinakita niya talaga yun sa kanila. Para mabaling na rin ang usapan nilang alam niyang nagpapa-awkward sa kanila ay sinimula ni Nick na kausapin si Alex tungkol sa negosyo, stocks, business trends at iba pa. Nagbigay din siya ng suggestions upang may mapagyabong ang kanyang inaalagaang kumpanya na minsan niya nang sinira at sinubukang pabagsakin ng dahil sa kasalanan nito kay Krisa. Maraming salamat bayaw. Labas sa ilong na tugon ni Alex sa lahat ng mga sinabi nito. Naging visible pang paghanga na nasa mukha ni Krisa nang marinig niya kung gaano katalino sa lahat ng bagay si Nick. Hindi nakaligtas yun kay Alex na nagpasakit ng puso niya. Hindi niya na kayang tagalan pa yon. Paniguradong magbibigay na siya ng reaction oras na magtagal pa sila ni Nati. Bagay na tsak na hindi magugustuhan ng kanyang fiancé. Tayo na babe, ano oras na rin no? Puno ng pagtutulan naging pag-iling ni Nati. Halatang ayaw pa nitong umalis at umuwi. Ang aga pa, maya-maya na. May trabaho pa ako bukas. Katwiran ni Alex na para kay Chrissy kayang gawa naman ito ng paraan kung talagang gugustuhin niya. Kailangan ko rin namang magpahinga. Sinik na nagpresentang ihahatid niya si baba ang kanilang mga bisita. Hindi na kailangan ni Chris ang sumama pa. Dalhin mo na lang sa kusina mga pinagkainan natin. Maligo ka na muna at magpalit ng damit bago mahiga. Babalik ako din mamaya. Paalam ni Nick na mahigpit pang niyakap ang katawan ni Krisa. Nagmamadali ng lumabas ng penthouse si Alex. Hindi niya na matagalan ang pagiging sweet nila. Kapag hindi siya nakapagpigil ay baka makapagbigay na siya ng violenting komento. Napangisi na si Nick nang makita yon. Sinilid niyang kamay sa dalawang bulsa. Nilingon si Krisa na nakatayo sa may pintuan upang ihatid sila ng tanaw patungong elevator. Good night Krisa, see you another time. Sinati na magaan ng loob sa dalaga. Kung dati naiinis siya dito dahil sa pagtanggi dito sa offer niya, na dating tumugtog ngayon ay naglaho ng lahat. Ingat kayo pa uwi. Ganti ni Krisa nakaway sa alam niyang future niyang hipag. Pagkaraan ng ilang minuto ay umakyat na rin agad si Nick sa penthouse habang iniisip ang una niyang gagawin. Sa dalagang maabutan niya, habang lula ng elevator hindi niya na mapigilang mapakagat ng kanyang labi. Hinintay niya na lang umalis ang sasakyan ng kanyang kapatid at ng fiancé nito, tapos tumalikod na rin doon. Muling nagbalik sa isipan niya ang gigil na naramdaman niya dito kanina habang nasa kusina silang dalawa. Isang kakaibang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sa puntong yun naman ay mabilis na nadala ni Chris ang mga hugasin sa kusina. Minasa niya lang ng tubig ang mga yon upang kinabukasan kapag hinugasan ay hindi mahirap. Tapos na rin siyang mag-half bath. Minadali niya pang gawin iyon dahil ayaw niya maghintay sa kanya na matagal si Nick at baka matulog na. Hindi na rin pajama ang kanyang suot kung hindi sanay yung duster na maluwag sa kanyang katawan. Ready ng dalaga sa napipintong gagawin nila ni Nick pag-akyat nito.
Nasaan na kaya siya? Bakit na kaya? Mahinang tanong niya pa sa kawalan. Hindi mapigilan ni Krisa na ma-excited doon. Fresh na fresh pa naman siya kung titingnan. Paniguradong kapag nakita siya ng abogado hindi na ito magpapatumpik-tumpik pa. Sa kanyang itsura, sino mag-aakalang pagod siya sa pinuntahan nilang dinner banquet kanina? Wala, nagawa pa nga niya ipagluto ng pagkain ng mga unexpected nilang bisita. Huwag ka nga masyadong ma-excite, Krisa. Kilabutan ka nga. Hindi ka dating ganyan. Nahawa ka na sa kahayukan niya sa hilaw na laman. Mahinang kastigo niya sa kanyang sarili. Prenting na upo ng dalaga sa gilid ng kama at kinuha ng lotion niya upang mag-apply noon. Binagalan niyang gawin niyon parang tagpong yun ang abutan ni Nick. Hindi nun iisipin na sinadya niyang gawin ng bagay na yon. Hindi rin naman yun masyadong obvious. Humantad ng makinis ng balat ng bahagyang tinaas ng laylayan ng duster na kanyang suot. Kumuha na siya ng lotion. Mabagal na niya sinimulang lagyan ng balat ng bilugan niyang mga hita. Sumidhip ang excitement niya nang marinig niya ng maingay na pagbubukas ng kanilang main door. Hindi niya namalayang ilang segundo pa lang nakatayo si Nick sa may pintuan dahil abala siya sa kanyang ginagawa. Kanina pa siya pinagmamasdan. Napapitlag si Krisa nang inangat ang mukha't makita nito nakasandal sa pintuan. Anong ginagawa mo dyan? Pakunwaring hindi niya to inaasahan. Bakit hindi ka pa pumasok? Nakakaaliw ba sa paningin mong paglalagay ko ng lotion sa katawan? Bumalating isang malapad ng ngiti sa mukha ni Nick na marinig ang katanungan nito. Malaki ang mga hakbang nung lumapit na siya sa dalaga nang natigilan sa kanyang ginagawa. Walang imik na naupo na siya sa harapan ni Chris at kinuha ng lotion mula sa kamay niya. Ako na maglalagay. Alam ko namang hinihintay mo kong umakyat. Hindi nagawa pang mag-react ni Krisa dahil tinaktak na ni Nick ang laman ng lotion sa palad. Totoo naman yon kaya bakit pa siya aangal? Nahihiya lang siyang aminin yun sa binata. Sinundan niya ito ng tingin. Ang maisip na lalapat ang palad dito sa balat niya, hindi niya mapigilang mapahinga ng malalim. Animoy nararamdaman na niya ngayon pala ang kiliting hatid ng paghaplos ng palad nito sa hiyas niya. Hindi lang yon, napalunok ng laway na rin siya sa kakaibang sensasyon na naramdaman niyang malapit na sa may kanyang puson. Saan pa nga hindi mo nalalagyan? Nahigit na ni Chris ang kanyang hininga ng mga sandaling iyon. Tila ilang segundo siyang nawala sa kanyang sarili. Dito na lang, sa isang legs ko. Nautal na tugon niyang napuno na ng tensyon. Tumayo si Nick ng kama. Umikot siya upang magpunta sa kabilang gilid ng kama. Walang imik na lumuhod na siya doon at hinimas ang dalawa. Sa paglapat ng kanyang palad sa bilugang parte ng katawan ng dalaga ay naramdaman na naman niyang pagragasa ng init ng kanyang katawan. Nabuhay ng kanyang pagkalalaki, yun pa lang ang kanyang ginagawa. Tinanggal niya mga mata niya doon. Nilipat yun sa mukha ni Krisa na sa mga sandaling nititig na sa kanya. Bakit hindi ka nagbasa ng buhok? Yang kulay bang niyan ay permanent na? Hindi mo ba nagustuhan? Gusto naman, bagay sa'yo. Kaya lang mas bagay yung natural na kulay ng buhok mo. Okay, sige, babasahin na tatanggalin ko na to bukas. Mahinang natawa na si Nick. Dama niya kasi sa boses ng dalagang biglang kinabahan to. Natitense ka ba sa ginagawa ko, Chris? Hindi kailan ang dalagang umirap ang mga matang mabilis na umiwas sa kanya. Pinagpatuloy ni Nick ang paglalagay ng lotion sa isang hita nito. Nilambang niya pa yun ng abogado na animoy niroromasa na niyang dalagang pulang-pula ng buong muka ng mga sandaling iyon. Hindi naglaon ay nagibang direksyon ng hagod nito na pahapyaw nang nahawakan ng pisngi ng pagkababae ni Krisa. Hindi ninatagalan ni Krisa dumukwang na palapit sa mukha ni Nick upang halikan to. Hindi naman yan tinanggihan ni Nick na kagad niyakap ang katawan ng dalaga. Hinalikan niyang leg nitong dahilan upang mapaungol si Krisa. Habang nakapikit ang kanyang mga mata, ilang sandali pa'y napahiga na sa kama si Krisa. Habang nakalaylay ang dalawang binti sa gilid ng kamang kaagad dinaganan ni Nick, mahina pa siyang natawa habang mahigpit na niyayakap ang katawan ng abogado na sa pakiramdam niya ay biglang tumaas ang temperatura ng katawan. Sandali, baka mahulog tayo, Nick. Walang kahirap-hirap na binuhat na ni Nick ang katawan ni Krisa upang ayusin ang higa. Wala namang inaksayang sandali si Krisa ang tinulungan ng matanggal na saplot si Nick. Ilang sandali pa ay muli na naman nilang pinagsaluhan ng mainit na sandali. Naudot nilang gawin sa kusina kanina dahil sa mga bisita. Sinulit nila yon hanggang nang katawan nila ay sumuko ng dahil sa pagod na muling pagiging isa ng katawan nila. Siya nga pala, Nick, kinuha ni natin ang phone number ko kanina. Tapos ibinigay ko. Kapwa sila hinihingal, nakahiga si Krisa sa isang braso ng binata. Tumagili siya paharap sa binata at niyakap ng katawan nito. Nakalimutan niyang sabihin yung kanina sa kanya. Okay lang ba sa'yo na pumunta siya dito?
Kapatid mo siya at hindi ko naman siya pwedeng pagbawalang pumunta. Baka awayin ako noon, biro ni Chris at mahina pang natawa. Kung gusto niyang pumunta, edi go. Tandaan mo na hindi mo rin siya kailangang ipagluto kung may pagkain siyang hihilingin. Dagdag ni Nick, na alam na ni Krisa kung anong ibig ipahiwatig ng kanya na abogado. Humigpit pang yakap niya ng malakit na katawan ng abogado. Kasalukuyang nakapikit ng mga mata ni Nick, nakatakip ang isang braso niya sa kanyang mga mata upang huwag masilaw sa ilaw na silid. Hinahabol pa rin niyang panginga. Ayun ang pinakadahilan niya kung bakit siya pupunta dito tapos hindi ko pagbibigyan. Chris, gaya na sinabi ko kanina, hindi ka niya katulong. Nandun na tayo, Nick. Maano bang pagbigyan ko siya? Hindi naman siguro yung araw-araw. Okay, pero yung madali lang. Kapag masyadong komplikadong ipapaluto niya sa'yo, sabihin mo sa akin at akong kakastigo sa kanya. Pagagalitan at pagbabawalang pumunta. Marahang tumangon na si Krisa. Kilig na naman sa pagiging protective ng abogado sa kanya. Napatitig ng mga mata niya sa mukha ni Nick na nakapikit pa rin. Walang imik na hinawakan niyang bridge ng ilong nito't pinagapang hintuturo niya pababa doon. Nick, gusto mo bang sabihin kay Nati na akong fiancé niya ay? Dinilat ng Nick ang kanyang mga mata nang marinig yon. Nilingon na siya. Gusto mong sabihin sa kanya na may nakaraan kay ni Alex? Kabadong tumango si Krisa. Gusto niyang gawin yon para wala siyang tinatago kay Nati. Gusto niyang maging kaklose ang kapatid ni Nick at para mangyari yon, nais niyang walang sekretong mamagitan sa kanilang dalawa. At least alam nitong katotohanan sa nakaraan. Gusto kong maging close ang kapatid mo. Umayos ng higa si Nick, tumagilid siya paharap kay Krisa at tumigpit ng yakap niya sa hubad nitong katawan. Hinila na niyang comforter at binalit yun sa katawan nila. Mabilis na hinalikan niya ang labi ng dalagat kapag dakay muling pumikit bago siya nagsalita. Hindi mo kailangang sabihin yun sa kanya, hayaan mo siyang makatuklas. Kaso Nick, baka mamaya magalit siya. Hindi niya yung gagawin dahil sa akin. Huwag mo nang problemahin yun. Masusing pinag-isipan yun ni Krisa, hindi niya maintindihan kung anong ibig nitong sabihin. Ayaw ba ni Nick na maging honest siya? Siya nang nag-i-insist kaya bakit ayaw ni Nick? Para kapag nalaman na nito, hindi na inilikapan ng anumang gulo. Matulog na tayo, Chris. Muling saad ni Nick nang mapansing dilat na dilat pa rin siya. Nang dumating ang gabing Biyernes ng linggong iyon, nagpunta sa penthouse si Nati. Tumawag lang ito kay Krisa kung kailan nasa parking na siya ng building. Hindi naman nagreklamong dalagang bukas palad yung tinanggap ang future sister-in-law niya. Pasalamat din siya na hindi nito kasama si Alex ng sandaling iyon. Dahil kung nagkataon, hindi niya alam kung anong gagawin niya at magiging asta sa harap nila at wala si Nick. Dapat sa Sunday pa ako pupunta kaso naisip ko na bakit hindi na lang ngayon. Medyo awkward na tura ni Nati habang naguhubad ng suot niyang sapatos sa may pintuan ng bahay ng pagbuksan niya. Sana okay lang sa'yo, Krisa. Hindi ka naman busy, hindi ba? Hilaw na natawa si Krisa, dama niyang awkward din sa kanyang babae. Hindi niya tuloy mapigilang maisip ang tanggihan niya ito. Dati tumugtog siya sa birthday party niya. Hindi rin naman siya busy ng araw na yon. Nasa music room lang siya at nililibang doon ng sarili. Oo, ayos lang naman, pero next time magsabi ka ng may handa akong mga lulutuin. Kung magikik lang si nating pinapasok ng sarili sa loob ng penthouse. Oo na, sorry na. Handa naman ako maghintay. Gaano man niyang katagal. Inabot nitong dala niyang paper bag na regalo niya raw sa dalaga. Bahagyang sinilipin ni Chris at halos mandilat ang kanyang mga mata sa nakita. See-through na nightgown kasi yon. Bagay na masyadong bulgar kung susuotin niya. Hindi na may tago noon ang katawan. Huy, grabe ka naman. Kitang-kita naman ang kaluluwa ko dito. Nag-iba ng padar na magitan sa kanilang dalawa sa tinurang niya ni Krisa. Animoy matagal na silang magkaibigang dalawa. Ayaw mo? Sige akin na. Hindi naman sa ayaw ko, Nati. Layo na dito ni Krisa sa paper bag. Kaya lang. Naku, kapag sinuot mo yan at nakita ka ng kapatid ko, tingnan natin kung hindi agahan na umuwi ng bahay palagi. Pagbibigyan ito ng opinyon sabay kindat sa kanya. Try mo. Natawa na doon si Krisa. Ang kengkoy pala ng babaeng kapatid ni Nick, kalug din ito. Nasundan pa ng nasundan ang pagpuntang yun ni Nati sa penthouse ni Nick hanggang sa naging habit niya na yun kada Friday night at kung minsan naman ay weekend. Hindi siya inabutan ng kapatid niyang si Nick dahil usually bago to dumating ay nakaalis na siya doon. Nagpunta na naman dito si Nati Paano mo naman nalaman? Kakaalis pa lang halos ni Nati noon pero hindi nila nagawang magkasalubong ng kapatid dahil magkailabang elevator ang kanilang sinakyan. Nasabi yun ni Nick at nahulaan na galing ang kapatid sa penthouse nang maamoy niyang mamantikang pagkain niluto ni Krisa. Naamoy ko pang mantikang ginamit mo. Hindi mo hilig kumain ng mga ganong putahe. Kinuha ni Krisa ang coat na nakasampay sa braso ni Nick. Siya na ang naghang noon sa lalagyan.
Bahagyang pinisil ni Nick ang isang pisngi ni Krisa matapos halikan to sa labi. Galing akala ko pa naman nagkasalubong kayo sa ibaba. Kakaalis na lang din halos. Tumungo si Nick upang tanggalin ang suot niyang sapatos. Habang ginagawa niya yon, inangunyapit na si Krisa sa leeg ng binata na halos mapaluhod dahil ibinigay ng dalagang buong bigat niya sa katawan nito. Chris, bulantang na bulalas ni Nick na napahawak na sa bewang ng dalaga. Namiss kita eh. Patulis pa ng nguso ni Krisa habang pinapapungi ang mga mata, kumurba ng isang nakakalokong itin sa mga labi ni Nick. Gabi-gabi na nga nilang ginagawa yun pero parang hindi pa rin sila nagsasawang dalawa sa katawan ng bawat isa. Wigpit pang iyakap niya sa katawan ni Krisa ang singil na niya ng ilang minutong halikang labi. Kulang na lang imagnig na silang dalawa sa entrance pa lang ng penthouse. Kinakapo sa hiningang nagkukumahog na bumitaw si Krisa ng halik pagkaraan ng ilang saglit. Neregaluhan ako ngayon ni Nati ng air fryer. Sinubukan ko lang kung gagana ba at saka hindi ako gumamit dun ng oil. Sinubukan ko rin kumain. Masarap naman siya. Ayos lang. Nagliwanag ang mga matang sobrang na-surprise doon si Nick. Natutuwa siyang sobrang close na ng dalawa. Hindi lang yun paunti-untit na impluensyahan siya ng kapatid niya. Talaga? Ang sabi niya sa akin na raw yun. Sinasabi niya lang yun dahil alam niyang kada punta siya dito ipagluluto mo siya. Nagkatawanan na lang ang dalawa. Alam nilang yun talaga ang pake ni Nati noon pa. Pampalubag-loob na lang nito ang pagsasabing regalo niyang bagay na yon na ibinibigay nito. At ayos lang naman sa akin yun, Nick. Basta ba, hindi niya isasama dito si Alex?